audit na naramdaman ni Mendoza na hindi siya nito sinuportahan. Ang giit po ng komisyon, suportado nito ang trabaho ng mga auditor. Paglilinaw naman ni Mendoza, hindi siya umaatras bilang witness. Iniiwasan lang daw niya magsalita tungkol sa kalakaran sa COA. Humihingi po ako ng paumanhin. Kung maaari po lamang, huwag na po ako ang resource person when you discuss about COA and how its auditors accepted bribe money or how the auditors failed to perform their duty. Samantala, baha sa Butuan City, unti-unti na humuhupa. Tuloy naman ang paghatid ng tulong sa 8,000 residenteng naapektuhan ng pagbaha. May live report si Salima Remba. Salima. Igan, matapos ang walang tigil o ilang araw na walang tigil na pag-ulan, unti-unti na humuhupa ang baha dito sa lungsod ng Butuan. Mula sa pinakamataas na 4 na metro noong Miyerkules, nasa 2.6 meters na lang ang water level ng Agusan River. Malapit ito sa normal na level na 1.7 hanggang 1.8 meters. Ayon sa Office of Civil Defense, nasa 8,500 ang bilang ng mga residenteng nasa 46 na evacuation center sa lungsod. Inaasahang magsisimula na silang umuwi sa mga susunod na araw kasabay ng paghupa ng baha at pagsikat ng araw. Sa ngayon, mangilan-ngilan na labang ang mga kaling lubog sa hanggang sakong na tubig dito sa lungsod. Kahapon narating na ang 2 sa 4 na liblib na barangay na hindi pa naaabot ng tulong. Kabilang dito ang barangay Maginda at Bilay na may mga residenteng na-trap bunsod ng mataas sa tubig baha. Inaasahan namang mararating ang mga barangay Mandamo at Don Francisco sa mga susunod na araw. Samantala, Igan, alas 2 ng hapon, inaasahang dadaong dito sa Butuan ang balangay o ang tradisyonal na bangkang Pinoy na umiikot ngayon sa iba't ibang panig ng Asya. Igan? Maraming salamat, Salima Refra. Nagulat po live mula sa Butuan City. Sa ibang balita, mga bus operator sa Metro Manila humihirit na rin ng dagdag pasahe. Hiling nila gawing 14 pesos ang minimum fare sa ordinary bus, habang 17 pesos naman para sa aircon bus. Narito ang report ni Julius Segovia. Kasunod ng 10 pisong dagdag sa flag down rate sa taxi at pisong taas pasahe sa jeep, eto tumihirit na rin ng fare increase ang mga bus. Nilitanya ng mga bus operator ang dahilan. Unang-una, sapul sila sa dagdag singil sa toll sa SLEX. Nariyan para ang mahal na imported spare part. Huwag din daw kalimutan ang sere ng oil price hike. At ang bawas kita raw mula nang umiral muli ang number coding scheme sa mga bus. Ang hinihingi ng Integrated Bus Operators Association ng Interboa, 5 pisong dagdag sa unang 5 kilometro para sa ordinary bus. Kaya kapag lumusot, mula sa kasalukuyang 9, 14 pesos na ang minimum fare sa mga ordinary bus. Pagdating naman sa mga de-aircon na bus, mula sa kasalukuyang 11 pesos na minimum fare, gusto nila itong iakyat sa 17 pesos. Confident naman kami na mabigyan ng fare increase kasi as I said, our grounds are valid. Habang dinidinig ang petisyon, gusto ng Interboa na bigyan muna sila ng 2.50 provisional increase sa ordinary bus at 4 pesos sa mga de-aircon. Pero sagot ng LTFRB, too exorbitant yung inihingi nila. Walang basis talaga para mag-grant kami ng provisional or itong i-decide namin sa yung main case. Kung tutusin daw ayon sa LTFRB, di pa raw pwedeng magtaas ng pasahe ang mga bus. Noong 2008 daw kasi kung kailan higit 40 pesos din ang litro ng diesel, na natili sa 9 pesos ang minimum. Nang tanungin naman namin ang mga bus driver, ang ilan sa kanila ay nagdadalawang isip sa taas pasahe. Siyempre, kung tataas ang presyo ng pamasahe, halos lahat tataas na yun. Mas maganda nga kung gano'n na lang pasahe. Dahil? Panlahat ng mahihirapan taong bayan. Samantala, naghain ng motion for reconsideration si Claire De La Fuente kasama ang kanyang abogado sa LTFRB kaugnay sa kanselasyon ng prangkisa ng kanyang Philippine Corinthian liner bus dahil sa umunay pagsali nito sa transport strike noong Nobyembre noong nakaraang taon. Para sa unang balita, Julius Segovia reporting. Kaugnay yung balitang yan, makasama natin si Atty. Manuel Iway, board member po ng LTFRB. Atty. Iway, good morning. Good morning, Arnold. Opo, gaano po kalaking tsansa na ma-aprobahan po ng LTFRB yung hinihingi pong dagdag pasahe ng mga bus operator? Well, kahapon ng umaga po, nagkaroon ng hearing sa petisyon ng final ng Intercity Bus Operators Association. Opo. Ang mga miyembro po nito ay
Chair Transport, Malanday Gold Express, Chair Transport, kasama po yung Gasat Transport, at saka Balisno Transport at iba pa. Opo. Sa final na petition ng Interboa po, gusto nilang taasan ng pamasahe sa ordinary bus from 9 pesos to 14 pesos Opo. for the first 5 kilometers and an additional 1 peso and 85 centavos to 2 pesos and 55 centavos per succeeding kilometer. Iba pa yung sa aircon pass po. Magkano naman sa aircon? Sa aircon po, for the first 26 kilometers, from 11 pesos to 17 pesos 17 pesos. Tapos succeeding kilometers? Succeeding kilometer po is from 2 pesos at 20 centavos to 2 pesos at 90 centavos po. Pero Atty. Iway, di ba gano'n naman sa petisyon? Pinapalakihan para magkatawaran sa public hearing? Oo, pero sa kanilang final na petition, kasi they failed to attach itong mga supporting documents po, like financial statements, kasama sa balance sheet, income statements, profit and loss statements, studies or projections na nalulugi ang operator sa pagtaas ng presyo ng diesel at saka sa mga local at imported spare parts, etc. So makatwiran ba yung mga binigay nilang dahilan, Atty. Iway? Mukhang masyadong mataas ang hinihingi ng operator, no? The increase they are asking is, I think, too exorbitant. Okay, mga ilang public hearing pa ito, Atty. Iway? Wala na. Tapos na? Yun, isang hearing lang po. So binasura nyo na yun? Natin sila ng mga documents po kasi sinasabi nila tumaas yung spare parts by 56%. Pero wala naman silang dokumento, mga documents na sinabit sa board. Okay. So ano to? Another petition uli? Ito po, pag pinapa-require po natin sila mag-submit ng position paper po. Okay. Atty. Iway, makakasagot ba kayo dito sa sinasabi ni Claire de la Puente naman na walang basis yung desisyon ng LTFRB na kanselasyon ng kanyang prangkisa? May basis po kasi alam mo yung Philippine Corinthian po, yung ako mismo tinanong ko siya kung nag-participate siya sa WELCA noong November 15. Opo, ano sabi niya? The Philippine Corinthian did not deny participation in the strike. They claim that they have the right to strike. May freedom of expression raw sila. They have, may kon raw sila, itong petition for, dapat raw, pwede sila petition for, tawag nito yung reversal ng decision? Anong petition sa? Right po raw nila na magwelga? Petition the government for grievances, for redress of grievances. Ganon. Okay. Hindi nila ang issue centered on kinu-question nila yung procedural issues. Pero public service yung kanilang negosyo eh. Kaya nga, yung prangkisa nila po is a license of privilege na binigay sa state ho. And it is always subject to government regulation. Okay, bukod sa Corinthians, may iba pang bus company na maalisan din ng prangkisa kaugnay nung naturang welga nung Nobyembre, Atty. Iway? Depende, Arnold, sa ebidensya na So una lang ito, hindi lang nag-iisa yung bus company ni Claire de la Puente. Ano po yun? Hindi lang yung bus company ni Claire ang tinutukan nyo, may iba pang bus company na meron pa po. Okay. Meron pa po. Okay, maraming salamat po, Atty. Iway. Arnold, maraming salamat rin. Mabuhay ka. Salamat po, Atty. Manuel Iway po, board member ng LTFRB. 27 Pilipino na